maliban pa rito, ano pa po ang maipagkakulog na hiwaga na hindi kagaya ng ng kalaman ng mga nakikita nating napakalalaking pananampalataya. Sulat po na Apostol Pablo dito po sa Colosas Kapitulo 2, talatang 13 hanggang 14. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuloy ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo. Nakalakip niya na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Kita mo anong pagkakalo, patay na tayo sa harapan ng Amang Diyos, ganun din sa kanya. Tatapot siya sa krus na yan na kanyang binata, kanyang tunay na dinanas ang hirap hanggang sa kamatayan. Tayo'y binuhay. At sa ating mga kasalanan, kapatid, ay napatawad sa pamamagitan siya sa krus na hanggang sa kamatayan. Kita mo, kapatid, ito yung mga bagay kung bakit na tayo'y binuhay isamantalang sa harapan ng Diyos. Kahit pumagalaw ka, buhay sa alam mo, tatapot sa harapan ng Diyos. Tayo'y mga patay. Narito, 14. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Kita mo, kapatid, yung palatuntunan, tunay, kapatid, na laban sa atin, pinawi niya niyan. Ganun din, kapatid, na hindi tayo ayon, ngunit ang hindi ayon niya, tunay na pinawi din. Kita mo, ang hindi ng gantimpala sa ngayon palang na narito tayo. Ito na yung ginawa ng Amang Diyos upang karapat-dapat tayo tunay na kilalaning anak. Nang lahat ng paghihirap, magmula sa panisimula na lumikha ng Ama, nilikha ng lahat ng bagay na siyang-siya siya. Siyang-siya sa nakita niyang paglikha, dadapwat sa katigasan ng ulo ng tao na tunay na nilanlang niya. Nangalayo ito. Gumawa ng karumal-dumal na kasalanan. Dadapwat hindi nagpapaya ng Diyos na tunay ang tao ay patay na sa kanyang harapan. Gumawa rin naman siya ng kagila-gilalas na gawa upang sa magsagay itong mga tao nito na alin, napalayo, tunay na nawalang kabuluhan. Ngayon, napakabuluhan ang kanyang ginawa na inalis o pinawi lahat ang mga palatuntunan laban sa atin dahil hindi po tayo karapat-dapat natunan dahil sa napakaraming kasalanan na yan. Kaya patay man tayo sa kanyang ginawang kabila-bilala, binuhay kanya. Kita nyo, kapatid, patay ng tao dapat binuhay pa rin niya sa pamamagitan sa pagpapako sa krus ng ating kay Kristo. Bakit kasi? Ano nga ba ang kahulugan at lalong-lalong higit kahalagahan ng krus ni Kristo? Dapat alam ng lahat na ito ang kanyang ginanas sa paghihirap. Sinasan hanggang ipako hanggang sa kamatayan. Dapat ano ang kahalagahan ng krus ng ating kay Kristo? Dito po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. Ito po, kapatid, ang kahalagahan. Sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na mga liligtas. Ito, kapatid, ayon kay Apostol Pablo na tawag na apostol, tatapos kung hindi pa natawag, tunay na nang uusig at nang lilipon ng iglesia. Na kung saan pa yung nilipon nga, ay yung pang iglesia ng Panginoon. Kaya dito sabi nga niya, hindi ako
na suko upang bumautismo. Tatapot ng sugo siya. Dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, higit sa lahat sa mga hintil pa, upang mga tupad yung sinabi ng Ama sa pamamagitan ng ating Hesus Kristo no yung pader na naghiwalay sa Israel at hindi maalis yan. Kaya isa na po si Apostol Pablo na nangaral ang Ebanghelyo sa mga hintil, hindi sa karunungan ng salita o ayon sa kanyang marunong makapag-aral si Apostol Pablo. Hindi po yung kanyang karunungan, kundi kapatid, karunungan ng Diyos upang magkaroon ng kahalagahan ang Kristo. Dahil kung ginamit niya ang anyang angking karunungan sa salita, nagiging walang kabuluhan ang krus ng ating Hesus. Kaya sa salita ng krus, sa mga nangapapahamak, mga minamahal, kamang mga nyong kanila, kapapaano kamang mga, maniniwala ka ba na magdiligtas sa iyo yung pangunguros kung andyan na ang bagyo? O gawin mo na iligtas ang iyong sarili? Tignan nyo na lang. Sa kanila kasi nangapapahamak kamangmangan sa papaanong paraan na kamangmangan at katha, walang kabuluhan. Sabi kasi nung mga ngaral na wala namang ikang karapatan, kung dumarating na kayo'y nasa panganib, bagros lang kayo. Kamulian. Kaya nga't kamang sa mga nangapapahamak, tatapot sa bawat isa sa atin na nagnanais pangaligtas, kapangyarihan ng Diyos yan. Dahil bawat gawa ng Ama, unay na napahirapan ang kanyang bugtong nanak na wala naman kasalanan, dalisay, dalisay na lingkod. Siyang pinahirapan upang tayo naman ay gumaling sa kasalanan o mabuhay. Patay na tayo, pero binuhay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak sa krus na yan na pagbabata ng kahirapan upang ang kahirapan yan mga tubos tayo sa kasalanan. Ngayon kapatid, ito kayang Kristong napako sa krus ipinangaral ng mga apostol. Kita nyo kapatid, ito ba'y pinangaral ng mga apostol? Sa papanong paraan, yung ating nakikita, ipinapangaral nila. Kaya yung mga tao, lalong dumadami naman. Datapwat kang nagsabi yung ika nga po nag-resign na papa. Yung nag-resign na papa, ang pagpapako sa krus ay hindi na marapat. Nawala sa banal na sulatan. Kita mo kapatid, 265 na Santo Papa. Magmula sa ikalawa, dahil hindi karapat dapat na maging Santo Papa si Apostol Pedro. Na kung saan sila lang ang nagtalaga sa atin. Kaya Apostol Pedro na Santo Papang una. Magmula sa ikalawa hanggang sa ika-264. Tunay nang ipinangaral ng krus alay ng mga tao na may mabigat na kasalanan, magpasan ng krus hanggang alay, maghirap. Tatapot nung matalaga yung Pope Benedict XVI, inalis siyang katuruan niyan. Bakit kasi? Napapaloob yung sinasabing alin po yung tinatawag nilang ika nga po human violation. Ano ba yung masyadong hindi makarapatan na pagpapahirap sa katawan. Kaya dito kapatid, kakakakitan, ito ba ipinangarap sa papanong paraan? Ating malalaman dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 1, talatang 23. Datapot ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Tunay, ipinangaral ng Apostol Pablo ang krus ng ating Hesus Kristo, ang Kristo na napako sa krus. Tatapat yung pangangaral na yan. Sa mga Hudyo, ay tunay na sinabi kapatid ay katitisuran. Tatapat sa mga Hintil ay kamangmangan. Sa atin, gaya nga po ng ating po nalaman na gaya na Apostol Pablo, kapangyarihan ng Diyos
na magligtas. Kahit dito kapatid,